dito ako sa downtown Emma, no? So, nagkakape-kape, mag-ice cream, at mag-grocery maya-maya. Pero anyway, ang kinasuhan nila sa akin ay incitement to sedition. Ano ba incitement to sedition? Well, meron pong mga pananalita at ang intensyon ay para yung mga nakakarinig ay gumawa ng acts of sedition. Ano ba yung acts of sedition na yan? Tatlo po yan. Una-una, yung para magalit sa gobyerno. Pangalawa, yung para pigilan ang mga gawain ng gobyerno. At pangatlo, yung intensyon na magkaroon ng pagkakagulo sa lipunan. Pulveronic video. Meron ba akong ginawa doon para magalit ang tao kahit kanino? Well, sa tingin ko hindi. Kasi hindi naman namin intensyon na galitin ng tao. Ang intensyon namin ay dapat, yan ay isang tanong. Yung pagpapakita ng video ay isang tanong. Ikaw ba, Mr. President, ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Dahil kung hindi ka nasa tamang pag-iisip, paano ka makapagbibigay ng solusyon sa problema ng bayan? So in other words, yung aming pagpapakita ng video ay isang tanong. Nasa sapat ka bang pag-iisip para ikaw ay manungkulan? In fact, ito po ay ang tinatawag na covered by privilege. Bakit? Kasi siya po ay nanunungkulan sa gobyerno. At siya ay merong kapangyarihan bilang Commander-in-Chief para magdeklara ng gera, para magdeklara ng mga price controls, para mag-appoint. Pero kung ang pag-iisip mo ay hindi nasa tamang pag-iisip, dahil ikaw ay nasa impluensya ng droga, paano mo magagampan yung mga katungkulan? Napakadami na pong kaso na sabi ng Korte Suprema, kung ito ay pagpupula sa taong gobyerno, dapat wag balat sibuyas. At ito ay hindi magiging krimen ng libel, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang katungkulan. Ang tanong, ang pagiging bangag ba may kinalaman niya sa pagiging presidente? Abay, siyempre, dahil kung ikaw ay nasa posisyon ng presidente, pinakamataas na posisyon sa ating bayan, yung pinakamataas sa sangay ng gobyerno na nagpapatupad ng batas, unang-una, yung paggamit ng droga, yan po ay illegal. Yan po ay labag sa batas. So, paano mo mapapatupad ang batas kung yan ay ikaw mismo ay lalabag? Pangalawa, yun nga po, yung kinakailangan nasa tamang pag-iisip. Meron kang tamang judgment. So, sa amin, hindi para magalit kay Presidente yung aming intention dyan. Kung hindi, kinakailangan sagutin ni Presidente. Ikaw ba ay lumalabag sa batas? Ikaw ba ay nasa tamang pag-iisip? Now, siyempre, yung dalawa pang, kaya lang meron siyang report. Mahaba yung report. Kung hindi ako nagkakamali, mga more or less 30 to 40 pages yan. At ang conclusion niya, hindi siya AI, hindi siya deepfake. Meron siyang 3 test na ginawa. At doon sa 3 test na yon, doon niya binasa yung conclusion niya na hindi siya tampered, na ang video ay authentic. Now, bakit kami natutuwa na nagsampa ng ganitong kaso? Kasi yung eksperto na yon, ayaw niyang isiwalat sa publiko yung finding niya unless merong kaso sa hukuman. Ibig sabihin, talagang kinailangan na magsampa ang NBI ng kaso laban sa aming dalawa ni Maharlika o di naman kaya si Marcos Jr. mismo magsampa ng libel case sa amin para magamit namin yung authentication. Kasi nakasulat doon sa kontrata ni Maharlika doon sa eksperto na yon, meron siyang non-disclosure agreement except kung gagamitin nga sa legal proceedings. Ngayong nandyan ang legal proceedings, lagot ka Marcos Jr. Mababasa ngayon ng buong daigdig ang katotohanan na authentic ang pulveronic tape. So maraming salamat. Ang kanyang approval rating at 61% ang kanyang trust rating. Napakataas po nito. 59, ulitin ko, 59% ang approve, 61% ang tiwala kay VP Inday Sara Duterte. Bakit po mahalagang talakayin ito? Sapagkat alam naman ho nating lahat, may nakabinbin na isang huwad na impeachment complaint laban kay VP Inday dyan po sa Senado. At ito ba? Ganitong uri ba ng numero ang ka-impeach na Vice Presidente? 59% ang aprobado, 61% ang tiwala. Kaya makikita natin, ito'y politika lamang. Ito yung lagi kong sinasabi. Nanawagan ako, saan man ako nagpupunta, yung mga pumirma dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte, sisantihin nyo na po. Huwag nyo nang pabalakin sa pwesto. At ang prueba, ito ho 59% ang approval rating
nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. 61% po yung trust rating nung taong gusto nilang alisin sa pwesto. Malinaw po ito Boses po ito ng sambayan ng Pilipino. Sa iba pang balita, bumulusok sa 17% ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling Pulse Asia Survey. Sa pananaw po ng isang political analyst, malaki ang naging epekto kay PBBM ng ginawa pong pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang umano'y paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. Karagdagang detalye sa report ni Mean Corvera. Siguro po yung baka may mga hindi pa po siya nagagawa po na mga projects na ng mga nakarang zona niya, mga nabanggit niya, mga hindi pa po siguro na tapos or na uumpisahan. Pero sana may magkaroon tayo ng seguridad sa pagkain kasi siyempre para sa atin din naman lahat yan. Sana sa susunod na magkaroon tayo ng ganong Sana yun din ang masikir ni BBM sa atin. Yan ang hinaing ng ilan lamang sa ating mga kababayan na posibleng dahilan din ng pagbaba ng kanilang tiwala sa administrasyon. Sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumulusok pa ang trust at approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang tumaas naman ang performance rating ni Vice President Sara Duterte nitong Marso ngayong taon. Ginawa ang survey mula March 23 hanggang 29 kung kailan tinanong ang taong bayan sa kanilang opinyon hinggil sa naging pagganap ng tungkulin ng mga opisyal ng gobyerno. Si Duterte lang ang nakakuha ng pinakamataas na rating sa 4 na pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Sa ulat sa Bayan Survey, bumagsak sa 17% ang approval rating ni Pangulong Marcos mula sa dating 42% noong Pebrero at 25% nitong March. Taliwas yan sa performance rating ni VP Sara Duterte na umabot sa 59%, tumaas pa ng 7% kumpara sa 52% nitong Pebrero. Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos, bumagsak rin ang approval rating ni na Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nakakuha ng approval rating na 39%, mas mababa pa na 8% noong Pebrero, habang si Romualdez umabot na lang sa 14% ang approval rating. Ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion, tinamaan si PBBM ng ginawang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinundan pa ng investigasyon ng Senado kung saan nabunyag ang mga ginawang paglabag sa mga karapatan ng dating Pangulo. O di yung mga in-expose na lapses at saka yung mga hindi in-observe daw na human rights ng dating Pangulo. Opo. So yun, I think all of these things put together had a negative impact on the image of President Bongbong Marcos and the entire administration. Apektado rin anya ng mga banat sa Pangulo ang kanyang mga kaalyado gaya ni na Escudero at Romualdez. Sabi ni Coronacion, hindi malayo magkaroon rin ito ng domino effect sa mga kandidato sa pagkasenador na ini-endorso ng administrasyon para sa May 2025 midterm elections.